Morning mga Katimbol Vlogs. On the way na tayo sa Eastbourne ngayon. Samahan niyo ako para sa ating biyahe ngayon ng mahigit na 30 minutes going to Eastbourne Depot. Day is September 13, 2023. Time check 6:07. Ang call time natin is 7 o'clock in the morning. Ito yung third day ko ngayon na nagjo-duty dito sa Eastbourne. Medyo maaga akong umaalis talaga ng bahay to avoid traffic, dahil pag ganitong mga oras medyo nagkakaroon din ng build up dito sa Wellington, New Zealand, lalo yung mga papasok sa trabaho. Yung mga iba kasi hindi na nagbabas kasi ang kulang dito ngayon dati is bus drivers, but now ang shortage ngayon is mismong bus naman na, bus units ang kulang ngayon, at saka yung mga biyahe, yung mga ruta. So nasolve na nila yung shortage nila ng bus driver. Ang kulang ngayon is bus units naman. Kaya na-assign din tayo paminsan-minsan sa malalayo. Just like now, this week rostered ako sa Eastbourne Depot. Doon ang ating assignment nga for the third day. Bali the whole week andito ako sa Eastbourne. Dito ako magjo-duty, which is okay lang naman dahil mas mataas ang bayad dahil sa travel time. Binabayaran naman ng company yun. So samahan nyo ako sa the next 30 minutes going to Eastbourne. Yan lang kayo mga kabayan, mga Timbol Vlogs. So papasok na tayo ngayon sa State Highway 1. Ito yung tunnel dito sa New Zealand, sa Wellington, Victoria Tunnel. Marami tayong tunnel na dadaanan. All in all, nasa tatlo. This is the first one, first tunnel, Victoria Tunnel. May dalawa pang tunnel. Wednesday ngayon mga Katimbol Vlogs, meaning pay time, sahod mamaya. Makakapag grocery na naman ng ating mga mababaon at makakain for the whole week. Grocery tayo mamaya pagkatapos, pagka-out natin ng work, pagka-out ko sa work. It's a good time to have a grocery pagkatapos ng work.
copyright na naman tayo. Puro sila copyright violation. This is the second tunnel mga ka-Timbul Vlogs. Ayan, meron pang isa dyan sa banda yan. Sana lang yun na ating dadaanan na tunnel going to state highway yan. State highway. This is rather be the state highway 1 na sabi. The third tunnel mga ka-Timbul Vlogs. Dito na tayo sa third tunnel, the Terrace Tunnel. Malinis na daan. Depot. Aga-aga pa. Mauunahan ko na naman yung in charge doon sa depot na yun. Si bigote natin, kailangan na naman itong mawashing para naman lagi siyang presentable at medyo hindi tayo pabayaan sa ating mga long drives. Sa Friday kung meron tayong time para hugasan ng kaunti si bigote.
malayo rin talaga tong Eastbourne Depot na to, pero worth it kasi maganda dun sa bus depot ng Eastbourne. Tsaka ang importante dun, may extra bayad ang travel time natin papunta dun sa Eastbourne Depot. Come 7 o'clock. 7 o'clock. Katimbol Vlogs, medyo malapit na tayo sa exit natin papuntang Petone ng Lower Hutt. Malapit na tayo sa Lower Hutt, malapit na tayong umexit ng motorway. Ito na nga, exit na tayo dito, going to motorway. Ito na tayo, malapit na tayo, mga more or less 20 minutes pa pala before we arrive at the Eastbourne Depot. As you can see, mga kaibigan, mga Katimbol Vlogs, pantang kaliwa nyo natin, yan yung Seaview, yan yung bye-bye. This is a 50-kilometer zone. Ingat-ingat tayo dito dahil pag nasabayan tayo ng Lespo dito, siguradong ticket na naman. Kasi 50 kilometers per hour lang ang speed limit dito. Pag nahuli ka rito, 150 fine plus 20 demerit points. Two years pa naman yun bago ma-erase yung demerit points, na bago mag back to zero ulit. So ingat tayo, medyo pag makaka-apekto yun sa pag-apply natin ng residency, kasi kakalkalin lahat ng New Zealand government mga uri ng violations na maaring i-kuwan sa atin. Once na nag-a-apply ka ng residence permit dito, lahat ng
kakalkalin, mga credit, mga kung mga utangero ka ba, kung magaling ka bang magbayad sa mga loans mo. I think isa yun sa mga tinitingnan, credit background. And yun nga, yung violator ka ba, may kaso ka ba rito sa New Zealand. I think yun yung mga isang criteria. Kung clean record ka, much better. So, kaya iniingatan ko rin ng na hindi magkaroon ng record maski traffic violation lang, para naman makadagdag yun na pogi points para mag-grant yung residence ko para sa application ng residence ko soon. So as you can see, sa bandang kanan, yan yung sea view, seaside baybayin. Ang dadaanan natin ay gilid ng bundok. Itong tinatahak natin is bus route din ng bus number 81. Parang ito yung pinaka-express na rota ng mga bus dito sa New Zealand. Meaning hindi dadaan ng mga bayan. Yung pinaka-expressway. And dito sa lugar na to, dito yung maraming nagbebenta ng mga sasakyan. Baga dito yung parang pinaka car depot ng mga New Zealanders. Live direct code, insane. Pagkaganda ng araw ngayon. Mga 15 minutes pa tayong mag-travel. Maganda dito talaga is kung may traffic man dito sa New Zealand is moving naman, hindi katulad sa mga ibang bansa talagang pag traffic is tukod ka. Roundabout, medyo nakakalito yung kwan ng roundabout nila, pero sa una lang naman, once you get used to the roundabouts here in New Zealand, madali na lang. Pero sa una talaga mahirap dahil kailangang pag-aralan, which is lahat naman is napag-aaralan. Sino ba naman yung taong hindi na kailangang mag-aral para gawin ang isang bagay? Lahat naman pinag-aaralan muna. So medyo we're just 10 minutes away from the depot, I guess. Nila. You can see puro depot ng mga trucks din dito. So yan na. Diyan na tayo sa gilid ng bundok dadaan.
malayo-layo rin ito. Itong bus depot ng New NC Bus. Time check, it's 6:30 in the morning. Ganda dun sa may ganda talaga dito sa gilid ng baybay. Medyo tahimik at kalma ang dagat ngayon. Low tide na, tahimik na tahimik.
vlogs. Ginagawa yung daan dito, kaya medyo pag dito ka banda is it's 30 kilometers per hour lang ang takbo dito. Niluluwangan kasi nila yung daan dito. Medyo masikip kasi yung daan talaga dito sa may Wellington area. Malayo-layo pa tayo sa Eastbourne Depot. 10 minutes pa.
So, andito na tayo sa Eastbourne Depot. And we have arrived. 35 minutes din ang biyahe pala, hindi 30 minutes. So, here it goes. Yon. And this is Eastbourne Depot. Andito na tayo. Let's go. Yun.